bombahin ang mga Chinese vessels sa West Philippine Sea. Ito ang naging viral na hirit ng mga Pilipino matapos dumating ang 8 A-10 Warthog bombers ng US Air Force sa Clark Air Base. At ito ang matindi, weapons of mass destruction. Ito ang sigaw ng China matapos mabunyag ang pinakabagong plano ng Pilipinas. Hindi lang 8 A-10 Warthog bombers ang dumating. May nakakatakot pang missile system na kaya tumama ng 480 kilometers. Pero may sekreto pa na hindi alam ng China. Mga ka-Pulse Point, stay tuned at sigurado akong mag-iba ang takbo ng laban sa West Philippine Sea pagkatapos ng istoryang ito. Abangan niyo ang double threat na magpapagalit sa China. Comment down below, defend WPS kung ready kayong malaman ang buong kwento. Alam nyo ba na last December 9 to 13, may super secret na nangyari sa Clark Air Base? Pinagsamang puwersa ng Philippine Air Force at US Air Force ang kanilang pinakamalakas na attack aircraft. Tama! Ang ating A-29B Super Tucano at ang legendary A-10 Thunderbolt II. Ayon kay Major Gregory St. Clair, Pacific Air Force's Chief of Future Operations, we are super close with our allies. Pero wait! Hindi pa yan ang pinakamalaking plot twist! Ang ating bagong PAF Chief na si Lieutenant General Arthur Cordura ay may bombshell na pahayag. We will implement an integrated air defense system. Parang combo meal lang ang dating. May air support na, may missile pa, extra rice na lang ang kulang. Pero wait, hindi pa yan ang pinakamalaking plot twist. Alam nyo ba na ang exercise na ito ay ginanap matapos magdagsaan ang halos 100 Chinese vessels malapit sa Pag-asa Island? Coincidence? I think not! Maghintay kayo, may mas malaking dahilan kung bakit galit na galit ang China. Dahil hindi lang pala air assets ang pinaplano natin. Ayon mismo kay Philippine Army Chief Lieutenant General Roy Galido, mag-acquire tayo ng Typhoon missile system. We see its feasibility and functionality in our concept of archipelagic defense. Alam nyo ba kung gaano kalakas to? 480 kilometers ang range. Ibig sabihin, kahit magtago sa mga skirt ng jowa nila ang mga Chinese vessels sa West Philippine Sea, abot sila. At ngayon, ibubunyag ko na ang connection. Ang Philippine Air Force ay hindi lang basta nagpa-practice. They're preparing for what they call hub and spoke operations. Perfect match sa Typhoon missile system. Bakit? Ibig sabihin, ang ating Air Force ay pwedeng mag-operate mula sa kahit saang airfield sa buong Pilipinas. Imagine nyo na lang, pwedeng bigla na lang lumitaw ang ating air assets sa hindi inaasahang lugar. At ngayon, pwede na ring mag-launch ng missiles mula sa kahit saang lugar. Kaya nga nagalit ang Chinese Foreign Ministry spokeswoman na si Mao Ning. Sinabi pa niya na, "This is a provocative and dangerous move." Pero teka, may punto sila. Alam niyo ba ang after ng balikatan exercises, iniwang regalo ng US Army ang kanilang Typhoon missile sa atin. Bagay na hindi nagpapatulog sa China, kaya lagi silang umiiyak. At ngayon, gusto na nating magkaroon ng sariling atin. Forever na ba silang iiyak? Pero, may nakakatakot na development pa tungkol sa joint operations na to na hindi pa nalalaman ng publiko. At ito ay magpapabago ng entire game sa West Philippine Sea. Kung gusto nyong malaman kung ano ito, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa next part.
Don't forget to comment kung alin sa dalawa ang mas nakakatakot para sa China. Team Warthog o Team Typhoon?